Gigit na ang bull na. Expert. Hindi, Tagalog. Ibugbog. Sabi ko sinaktan sa Tagalog. Halo, kaya Islam. Ada Islam kita. Saya tadi kita sebenarnya Islam. Itu kalau sama-sama. Nagagay pagod pa daratong palo ha? Ito po talaga pa naman pala ito lumayang. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي آية أخرى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Mengalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo ngayon ay nasa loob ng isa sa mga bahay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ay tinatawag na masjid. Na kung saan tayo ay pinagpapatuloy natin ang pagsamba natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dahil doon, tayo ay purihin natin si Allah at pasalamatan natin si Allah sapagkat binigyan pa tayo ng buhay nang sa ganun ay magkakaroon pa tayo ng oportunidad upang maitayo ang obligadong pinag-utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang maging baon natin doon sa huling araw upang sa ganun ito yung magiging susi natin sa pintuan ng paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat kung wala ang opportunity na ito upang may sagawa ang ganitong uri, ganitong klase ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, itong dasal na ito, itong sala na ito, kawawa tayo sa huling araw dahil hindi natin mabubuksan ang pintuan ng paraiso ni Allah nang sa ganun tayo ay makapasok sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang opposite ng kabaligtaran nun, ang maging dala ng isa sa atin ay ang susi na siyang pagbukas sa pintuan ng impyerno sa huling araw. Wal-iyadu billah. Kung kaya, kayo na mga kabataan, sa ganitong klase na pagkakataon, makinig tayo sa mga pangaral sa atin. Kung ang mga kabataan ay nais natin sa kanila na makinig sa mga pangaral ng Islam, mas lalo ang mga magulang ng mga kabataan na kung saan ay pasan nila ang responsibilidad upang maisagawa nila ang kanilang mga obligasyon sa kanilang mga anak. Sapagkat sa huling araw, magkakaroon ng paghuhukom, paghahatol. Hahatulan ang tatay, hahatulan ang nanay. Papunta doon sa mga anak kung sino sa pamilya na iyon ang makakapasok sa paraiso at kung sino sa pamilya na iyon ang makakapasok sa impyerno. Kung kaya, sikapin natin sa bawat oras, sa bawat pagkakataon na tayo ay sumasamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, siguraduhin natin na ang pagtayo natin ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay katanggap-tanggap na pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat kung ang pagsagawa natin ng sala, ng sambayan, ay para lamang may sagawa ito hindi for the sake of Allah, wala sa puso at isip natin, ito ay para lamang makita na tayo ay nagsasala din, kawawa tayo sa huling araw. Hindi natin mabubuksan ang pintuan ng paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung kaya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko ang aking sarili at bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng tinatawag na takwa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit takwa? Ang takwa ang ibig sabihin sa madalas na ating naririnig, ayon sa kanilang translation, sinasabi nila ito ay takot kay Allah. Kung ito man ay takot kay Allah, ang ibig sabihin ng takot dito, dahil sa takot natin kay Allah, ay obligado tayong sundin ang pinag-utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na pagsamba sa Kanya.
At obligado tayong iwasan ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa takot na ito. At ang takot na ito ay namamahay sa loob ng ating mga katawan. Dito sa ating katawan, ito ay tinatawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, mudghah. Inna fil jasad mudghah. Tunay na sa loob ng katawan ng tao ay mayroong tinatawag ng mudghah. Namumuong dugo, special na dugo ito na inilagay ni Allah, installed by Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng katawan ng tao. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idha saluhat, saluha sa'ir jasadi kullu, wa idha fasadat, fasada sa'ir jasadi kullu, o kama qala sallallahu alaihi wasallam, ala wahyi al-qalb. Kung naalagaan natin ng maayos ang mudghah na ito, ang buong katawan natin ay magiging mabuti. Pero kung ito ay hindi natin napangalagaan, napabayaan natin, ang buong katawan natin ay masisira. Ala wahiyal qalb, at ito ay ang ating mga puso. Ibig sabihin ng hadith na ito, hindi lamang literal na katawan ang masisira kapag sira ang ating mga puso, kundi ang ating pagkatao, ang ating buhay, ang ating huling araw. Sapagkat kung napangalagaan natin ang ating mga puso, papasok dito ang takwa, ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil lughati al-arabiyyah, sa lingwahe ng Arabic, kapag nag-aral tayo, pag-aralan natin ang salitang Arabic, kalimat at-taqwa, the word at-taqwa ay hinango sa salitang al-wiqaya. Al-wiqaya. At meron kasabihan na siyang sinasabi sa wikang Arabic, al-wiqayatu khayrun minal ilaj. Ang ibig pong sabihin nun, ang paggagamot, al-wiqaya, ang proteksyon, pagprotekta sa ating mga sarili, khayrun minal ilaj, ay better than cure. Mas mainam kaysa pinapabayaan natin ang ating mga sarili at kapag dinapuan na ng sakit, saka tayo magpapagamot. Mas mainam in advance, pangalagaan natin ang ating mga sarili kaysa pabayaan natin at nagkasakit, saka tayo magpapagamot. Yun yung wiqaya. Ibig sabihin ng wiqaya ay to put barrier, protection sa sarili natin. Upang sa ganon, ang protection dito na tinutukoy sa Islam ay maprotektahan natin ang ating mga sarili mula sa mga ipinagbabawal ni Allah na siyang maging dahilan ng pagpasok sa impyerno, at mapangalagaan natin ang ating mga sarili nang sa ganon ay makapasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung tinatawag na al-wiqaya from the word at-taqwa. Si Ali radhiyallahu anhu, pakinggan natin ito, mga bata. Si Ali radhiyallahu anhu, ang tatay niya, kapatid ng tatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangalan ng tatay ni Ali radhiyallahu anhu ay si Abu Talib. Si Abu Talib ay hindi siya Muslim. Ngunit nung namatay, una nang namatay ang tatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya sinilang. Sumunod nang namatay ang nanay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang nangalaga sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Talib, ng tatay ni Ali radhiyallahu anhu. Hindi siya Muslim. Maganda ang kanyang gawain sa pagprotekta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa uling araw, kabilang siya sa makakapasok sa impyerno at meron siyang parusa na kung saan ay maaapatin yung kanyang mga palad ng paa sa sapatos na yari sa bakal, at sa init ng bakal na yun ay pupulo ang kanyang utak. Ganun kainit. Hindi siya Muslim. At ang kanyang anak, si Ali radhiyallahu anhu. Si Ali, first cousin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapatid ng kanyang tatay. Si Abu Talib, ang tatay din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapatid. Naging asawa ni Ali radhiyallahu anhu isa sa mga anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Fatima az-Zahra. Bakit ko tinutukoy, binabanggit si Ali dito?
Kabilang sa mga ta'arif, definition ng taqwa, na siyang pinakamainam na mai-share natin. Nung binigyan ni Ali radhiyallahu anhu ng definition, itong salitang taqwa, ano ang sabi ni Ali radhiyallahu anhu? At-taqwa, al-khawfu min al-jalil, wal-amal bil-tanzil, wal-qana'atu bil-qalil, wal-isti'dad li-yawm ar-rahim. Ang ibig sabihin, una-una dito, ang taqwa, ibig sabihin daw sa ayat ni Ali radhiyallahu anhu, al-khawfu min al-jalil, ay ang pagkaroon ng takot sa kanya na al-jalil. Sino yung al-jalil? Siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Pag meron tayong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin nito, al-khawfu min Allah ta'ala wa 'azamatihi wa jalalihi. Pag meron ito sa atin, hindi natin kayang takbuhan, iwasan ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron man tayong marinig na adhan, call to prayer, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isha, Fajr. Meron man tayong marinig na tumawag ng adhan, call to prayer, o wala, tayo mismo ay magpupusa. Dumating ang oras ng Dhuhr, Salah. Dumating ang oras ng Asar, Salah. Maghrib, Isha, Fajr, Salah. Bakit? Ako ay may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagsamba sa Kanya, isa sa pinakamabigat na Kanyang inutos ay ang Salah. Kaya nabanggit natin kanina, susi ng paraiso ni Allah ay ang Salah. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فمن تركها فقد كفر. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa huling araw, during the day of judgment, kapag si Allah ay magbigay na ng hukom sa atin, ang unang itatanong ni Allah sa bawat isa sa atin ay ang salah. Pagdating natin doon sa lugar kung saan ay bibigyan tayo ng hatol ni Allah, hahapulan ka ni Allah, unang tanong ay salah. May salah ka ba? O wala. Kaya, isa sa mga aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi niya, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. Aking mga alipin sa katauhan, فَاذْكُرُونِي, alalahanin ninyo ako. أَذْكُرْكُمْ, kapag inalala ninyo ako, alalahanin ko rin kayo. Ibig sabihin, isa sa mga daan upang maalala natin sa Allah ay ang salah. Sapagkat sa loob ng salah, kinakausap natin si Allah. Kapag wala tayo sa salah, hindi natin nakakausap si Allah. Di ba mga bata? Alam pa rin nyo yun? Hindi natin makakausap si Allah kapag hindi tayo sa salah. Kaya habang mga bata pa kayo, kailangan matuto na kayo magsala. Ano ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito yung takot natin kay Allah. Kasi tayo ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dahilan, ang purpose ay upang sambahin lamang si Allah. Buong buhay natin ay para lamang kay Allah sa pagsamba kay Allah. Ang pamumuhay natin, for the sake of Allah, pagsambayan kay Allah. Kumakain tayo, for the sake of Allah, pagsambayan kay Allah. The rest of the things. Anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba? As-salah, ang salah, sambayan, hiya silatul bayna al-'abdi wal Rabb. It is a form of communication between the worshipper and the Lord. Ito ay communication. Kung meron tayong cellphone, ito ngayon ang viral sa mundo, buong mundo, ay ang pagkakaroon ng cellphone. Pag meron tayong cellphone, continuous ang communication natin sa kung sino ang ating gustong i-communicate 24/7. Kumusta naman ang communication natin kay Allah? Kapag hawak natin ang cellphone, hindi natin namamalayan 3 oras, 5 oras, 10 oras na sa cellphone tayo. Pero pag narinig natin ang adhan, salah, 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 take it for granted. Hindi natin sinasagot. Hindi tayo pupunta upang magsalah. Samantala,
ang cellphone, hindi ito ang magpapapasok sa atin sa paraiso, kundi ay ang pagsasala, pagsamba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hiya silatun bayna al-'abdi wa Rabb. Ito ang siyang communication natin sa pagitan ng kanyang alipin at sa kanyang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya, mula ngayon, sarili ko, bawat isa sa atin, pamilya natin, ang tunay na pagmamahala ng bawat isa sa atin na magpamilya, hindi kung ano yung naibibigay natin sa bawat isa sa atin dito sa mundo, kundi ay ang maging isa tayo sa ating akida at pananampalataya kay Allah at lakas ng pagsamba kay Allah nang sa ganun. Kung tayo man dito sa mundo na magkapamilya, ay nagkakaisa, nagmamahalan, sama-sama palagi, yun din ang madadagnan natin sa huling araw sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakasama din tayo sa paraiso ni Allah. Ngunit, kung hindi natin maisagawa ang ating obligasyon na siyang pagbukas natin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron sa pamilya natin makakapasok sa paraiso, at ang masakit, meron din sa pamilya natin ang makakapasok sa impyerno. At tatanungin ng mga tao sa impyerno, tatanungin ng mga tao mula sa paraiso, yung mga tao sa impyerno, sabihin ng mga tao sa paraiso, ma salakakum fi saqar, kayo na sa impyerno. Ano ang dahilan kung bakit kayo ay napunta sa lugar na iyan ng impyerno? Alam po ba ninyo kung ano ang sagot ng mga tao sa impyerno? Qalu lam naku minal musallin. Ang unang sagot nila, sapagkat kami ay hindi napabilang sa grupo ng mga tao na hindi nagsasala noong nabubuhay pa dito sa mundo. Paano na lang iyon? Kaya ba ng puso natin na malaman na isa o kaya dalawa o sino sa pamilya natin ay makakapasok sa impyerno at tayo ay makakapasok sa paraiso? Ano ang mararamdaman natin? Tinatranslate lang natin yung sinabi ng Allah dahil yun ang mangyayari sa huling araw. At ang mas pinakamasakit, paano na lang kaya kung sarili natin mismo makakapasok sa impyerno pag-iadilita? Kaya ngayon pa lang, anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah At-Tahrim? Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kayo na mga mananampalataya kay Allah, amanu. Ang amanu dito, lahat ng mga Muslim na kahit hindi nagsasala at meron pang paniniwala na ang kanyang Diyos ay si Allah at ang kanyang propeta ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang relihiyon ng Islam, kasama dito sa tinatawag ng Allah. Kayo na meron mga iman kay Allah, anfusakum. Save yourselves. Iligtas ninyo inyong mga sarili. Wa ahlikum nara, at ang inyong mga pamilya mula sa apoy ng impyerno sa huling araw. Na kung saan ang paggatong ni Allah sa impyerno na yun ay mga tao. Kung sa mga ahlikum nara, wa quduha an-nas, ang paggatong ng mga tao, wal hijara at mga bato. Alayha malaikatun ghiladun shidad, at may mga anghel na nakabatay doon na matatapang walang awa. Kapag sinabi, itong grupo na ito sa impyerno, tangkol sa impyerno, walang awa ang mga anghel na iyon. Paano natin iligtas ang ating mga sarili? At paano natin iligtas ang ating mga mahal sa buhay? Lalo na kung ang sarili natin mismo ay hindi natin kaya iligtas mula sa impyerno sa huling araw. Kaya, sabi ni Imam Bukhari, isa sa kanyang mga libro, Al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Ang obligado sa bawat isa sa atin na magkaroon ng tamang kaalaman sa Islam bago tayo magsagawa ng anumang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa buong mundo,
Maraming mga Muslim na ang alam nila sa mga sarili nila, tama ang kanilang pagsamba kay Allah. Ngunit hindi nila alam, taliwas sa katawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang pagsamba. Meron silang mga ginagawang syirkiyat, nagtatambal kay Allah. Inside prayer. Meron silang mga ginagawang bid'ah. Akala nila tanggap na kanilang mga salah. Wala, hindi dahil nag-shirk sila. Wala mga shirk, pero meron silang bid'ah. Paano na lang? Kung kaya sabi ni Imam Al-Bukhari, al-ilm, ang tamang kaalaman muna, ibigay sa bawat isa sa atin sa Islam, qabla al-qawl, bago tayo magsalita about Islam, wal amal, bago natin sa gawa, anuman ang mga ipinabutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya, fi kitab al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, sa libro ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, sa Al-Usul al-Thalatha, pag-umpisa ng kanyang libro, first page, ano sabi niya? فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك. فاعلم علم magkaroon ka ng kaalaman. No, alamin mo أنه لا إله na tunay na walang Diyos illa maliban Allah, maliban kay Allah. Pag-aralan natin sino Allah. Fastaghfir lidhanbik, at pagkatapos nun ay humingi ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isa sa pinaka tamang paraan na paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ginagawa natin ngayon. Pagsamba, pagsagawa ng salah, 5 beses sa isang araw, hindi kada Biyernes lamang. Hindi kada Maghrib lamang, kundi 5 beses sa isang araw, walang absent. Ang salah, ito ay ipinaputos ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Espesyal dahil pinapunta mula ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kalangitan. At doon, ipinagutos ni Allah ang sambayan sa lahat ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dito natin may ipakita kay Allah, doon sa definition ng taqwa, al-khawf min al-jalil, ang pagkaroon ng takot mula sa Kanya na si Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, wal-amal bit-tanzil, ang pagsagawa, pagsabuhay, sa tanzil. Ang tanzil, kung ano yung revelations na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran, at ang kapaliwanagan ay ipinaliwanag ng ating guro na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos, wal qana'atu bil qalil, ang magkaroon tayo ng satisfaction, masatisfied tayo sa kakaunting anuman pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga biyaya dito sa mundo. Mangharap man tayo ng mga sasakyan, mangharap man tayo ng iPhone, mangharap man tayo ng malalaking bahay, mangharap man tayo ng rider, kung anong gusto natin sa buhay. Huwag natin ipilit kung hindi pinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mas mainam na ipagpilit natin ay ang sambahin sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang alalahanin palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa ganun ay ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga hinihingi sa Kanya, lalo na yung sa huling araw natin na ang pagpasok natin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makontento tayo kung anumang buhay ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang pinakamayaman na tao sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa huling araw. Siya na binusog niya sa Allah sa pananampalataya sa Kanya at yun ang baon niya sa huling araw. Hindi siya na binusog niya ang kanyang sarili mula sa mga yaman dito sa mundo, pera, sasakyan, bahay, at
kung ano ka mayroon siya dito sa mundo, mga properties. Binusog niya ang kanyang sarili, ngunit sa huling araw ay wala na siyang share kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, kundi ang kanya ay nasa impyerno. We build kung ano ang gusto natin dito sa mundo, at yun din ang patutunguhan natin sa huling araw. Kung ano ang buhay natin dito sa mundo, ang pag-harvest natin, kung ano man ang buhay natin, ang mga gawain natin sa mundo, ay doon na natin makukuha ang mga gantimpala sa huling araw. At pagkatapos, wal isti'dad li yawmir rahim, ang pagkakaroon ng preparasyon sa ating paglalakbay mula dito sa mundo papunta doon sa huling araw, at yun yung final na journey, paglalakbay natin ng buhay natin dito sa mundo papunta sa ating mga libingan, papunta doon sa yung mahsyar, papunta doon sa kung saan ay nililisin na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, makakapasok sa paraiso, makakapasok sa paraiso, at makakapasok sa impyerno, ang makakapasok sa impyerno. Kaya ibadallah, kaya ngayon pa lang, magtauba tayo, taubatan nasuha, tunay na pagtauba, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin isipin na may bukas pa, bukas na lang, gusto makalawa na magtauba ako kay Allah, magsala na ako. Ngayon pa lang, gawin na natin, dahil walang garanti ang buhay ng bawat isa sa atin kung aabutan pa natin ang hapon o bukas makalawa sa sunod na pang-araw. Kaya ngayon pa lang, sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, pag-aralan natin ang ating relihiyong Islam, sundin natin ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganun, ang ating pagsamba kay Allah ay maging tama ang ating akida, at huwag tayong makinig sa mga nagsasabi na mga Muslim na hindi importante ang akida dito sa mundo. Iyon po ay napakalaking mali, sapagkat ang akida ang siyang gumagabay sa atin sa tamang landas na siyang magpapapasok sa atin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Mga mananampalataya kay Allah, watazawwadu, magsibaon kayo, magsibaon tayo, sapagkat ang siyang pinakamainam na baon patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang taqwa, pagkakaroon ng panghilag, pitaya, kay takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, upang masamba ng tama si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang siyang magiging baon natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa nabanggit natin kanina, fadhkuruni, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, adhkurkum, alalahanin niyo ako, at aalalahanin ko rin kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Washkuruni, at magpasalamat kayo sa akin, wala takfurun, at huwag kayong magkufur mula sa mga biyaya na ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa sa atin. Dahil wala tayong choice sa buhay natin. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa surat Yusuf, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sabihin mo sa katuruan Muhammad, hadi sabili, ito ay ang aking landas, katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Islam. Ang akida ay katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Islam. Hadi sabili ad'u ila Allah, na siyang ginagamit ko
upang imbitahan kayo patungo kay Allah ala basiratin. Basira, in literal translation, sa wikang Arabic, ibig sabihin na mayroong pagtingin. Tingnan mo ang iyong mga tao na siyang tinuturuan mo sa Islam, kung paano mo sila mahikayat upang tanggapin nila ang katuruan ng Islam. Ang tafsir ng mga ulama sa basira, ala basiratin, ibigay mo ang tamang kaalaman sa kanila, sa iyong paghikayat sa kanila upang makinig sila sa Islam, upang sambahin nila sa Allah ng tama ayon sa relihiyon na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang Islam. Ala basiratin, ana, ako, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ani, at kung sino man ang sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panghuli, isa sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panghuli, pakinggan natin. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كل في النار إلا واحد. Ang aking umma, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay magkakaroon sila ng pagkawatak-watak. At ang pagkakawatak-watak nila ay magkakaroon sila ng 73 grupo, 73 sekta. Kulluhum finnar, lahat sila ay sa impyerno, illa wahid, maliban lamang sa isa. Nung tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino yung isa na iyon na makakapasok sa paraiso? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino ang kinuha niya ang aking pangaral, ang teaching ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang akida na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila yung makakapasok sa paraiso ni Allah. At kung sino man ang sumuway sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila yung mga makakapasok sa impyerno. Mga Muslim sila, ang relihiyon nila ay Islam, 72 groups, pero sa impyerno silang lahat. Kaya ipagdua natin, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayong lahat na mahal natin sa buhay, ay mapabilang sa isang grupo na ito na makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مكاننا هذا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا مستقيما الا ثبته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا الله بأسماعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما بغيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر والدينا آباءنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غافر يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على السلام هيا على الفلاح، قد قامت السلام قد قامت السلام.
Pagdikitin natin ang ating mga fast like استقيموا ولا تختلفوا برحمة الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.